Base nga po mga idol sa pinakahuling inilabas na MVP rankings ng liga, nangunguna pa rin naman dito sa listahan na ang star player ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic na nag-average ng almost 29 points a game, 12 assists, 10 rebounds sa kanyang 57% shooting. Pinapangunahan nga niya ang Nuggets bilang panlima sa standings ng Western Conference na merong record na 38-24. Pero sa kabila ng malahalimaw na laro ni Jokic, hindi pa rin naman siya ligtas mula sa pambabatikos ng ilang mga analyst. Ayon sa mga ito, binabatikos nga siya ni Kendrick Perkins matapos nitong tawagin si Jokic bilang flopper. Isa nga daw itong malaking bersyon ni Shai Gilgeous-Alexander at isang free throw merchant. Kung hindi nga daw sa ginagawa nitong acting at foul baiting, hindi nga daw siya makakapagdala ng malalaking punto sa pagtatala niya ng 8 free throws attempts per game na siyang nirereklamo rin naman ng ibang mga kupunan dahil sa pagiging flopper nga daw nito. Samantala, sa patuloy na pagkatalo ng Golden State Warriors at sa pagkawala ng ilan sa mga key player, nangangamoy na hindi na nga nila kakayanin pamprotektahan ang 8 seed sa Western Conference at malaki ang posibilidad na bumagsak sila sa ika-9 seed o di kaya lumabas sa pansampo kung sakali. Bukod dyan, dahil nga sa ilang linggong hindi nakakapaglaro si Stephen Curry sa Golden State, usap-usapan na rin naman sa social media kung makakabalik o makakahabol pa nga ba ito ngayong regular season. Mas pinaingay pa nga ang ganitong klaseng usapin matapos ibalita ni Brett Siegel ng Clutch Point na meron nga daw malaking diskusyon ngayon na dapat gawin ng Golden State patungkol sa magiging kalagayan ni Curry, kung gagawin nga ba itong out for the season o hindi pa. Kagaya ng nakaraan, mawawala na naman si Curry ng at least 10 days sa lineup since hindi pa nga naghihilom ang injury nito sa tuhod. Well, though maaaring bumagsak ang Golden State sa standings, mananatili pa rin naman sila sa play-in tournament kung saan meron pa nga silang tsansang makapasok sa playoffs. Kaya posibleng hindi nila gawing out for the season si Stephen Curry. Sa kabilang banda, dahil nga sa sunod-sunod na panalo ng Los Angeles Lakers sa nakalipas na laro, tuluyan na nga silang nagkaroon muli ng oportunidad na makaangat sa Western Conference. At gamit ang kanilang hawak na momentum, nagkaroon sila ng mas magandang shooting sa umpisa na pinangunahan ni LeBron James at Luka na sobrang naging agresibo sa ilalim ng basket. Pero hindi rin naman naging madali para sa Lakers ang larong ito dahil sa kabila ng ginawa nilang scoring run, nagawa pa rin naman silang masabayan, madikitan ng Pelicans na nagsimula ng gumalaw si Zion Williamson at ang mga shooting sa 3-point shot. Agresibo nga dito si Zion sa ilalim, pero sa kabila ng ginawang ng Pelicans, na outplayed pa rin sila ng Lakers gamit ang game plan ni Coach Reddy. Kaya sa huli, nakuha pa rin naman nila ang panalo sa pag-angat sa 37-24 kung saan 0.5 games na ang pagitan nila ng 5th seed na Denver Nuggets. At kung sakaling maipanalong muli ng Lakers ang next game laban sa Denver, sila na ang aabante sa pang-5.